Good morning mga pare koy. Welcome back sa panibago nating video. Sa video na to ay magbibigay ako ng feedback about sa oil na ginamit natin lately lang na. Ito ay ang Zik M9 fully synthetic. Bali pangalawang gamit ko na pala to ng fully synthetic. Kasi yung una is yung sa Honda na kulay black. Ang Zik naman mga pare ko is mas mura siya, no? Kasi 290 lang siya, 800 ml. Sa Honda nasa halos 500. So mas mura yung Zik. Hindi ko kasi siya inaano pare ko na fully synthetic tapos straight na gamit. Bali ina-alternate ko siya pare ko. So ngayon pang-anim na natin na change oil. So sa anim na change oil, nakadalawang fully synthetic pa lang tayo, no? Kasi naririnig ko na hindi din goods pag laging fully synthetic. Kasi parang nga fully synthetic is yung malagkit yung oil na, no? Matagal kaya nga matagal din natin siya magagamit Yung sa Honda dati na fully synthetic, umabot ng 3.8 bago ako nag-change oil. Oh, bago. RS6 din. Yun yung bagong RS6. So, by the way, so ito yung pangalawa na fully synthetic gamit natin. So, nagamit ko na siya mga 1 week na mahigit. So, pwede na ako magbigay ng feedback. So, ang Zik, okay siya mga pare ko, goods. M9 fully synthetic. Maganda siya pare ko kasi malagkit nga yung niya. Smooth sa makina. Maganda yung hatak ng motor. At maganda din kasi mayroon siyang 800 ml, kaya isang salina na lang. Ano pa ba? Mas mura kaysa Honda, no? Kasi 290 nga lang siya. At mas matagal natin magagamit kasi fully synthetic. Shout out dito sa Bohol. Diyan tayo nagpa-change oil, diyan din tayo nagpagawa. Mas matagal natin magamit kasi 4,000 nga yung fully synthetic, no? Pero hindi na natin isasagad, siguro mga 3,500 change oil tayo ulit. So, satisfied na ba ako sa Zik? Pwede. Pero alam mo naman tayo, no? Mahilig tayo mag-explore, mga gamers to mahilig tayo mag-explore ng mga langis. Siguro ikot natin, no? Hanap na tayo ulit ng iba. Try din natin yung iba para matry natin lahat. Tapos pagpilian natin kung saan tayo mas maging hiyang, no? Pero itong Zik okay na ito, okay to. Maganda. Napapansin ko na pag sa long ride, maganda to. Stable yung makina niya. Hindi siya ganun kainit, no? Hindi siya ganun kainit sa makina, hindi ko masyadong ramdam. Mai-recommend ko ba sa inyo? Oo, mai-recommend ko sa inyo mga pare ko Zik, ang sikreto ng mekaniko. Zik, baka naman. Yung mga pare ko, bila alternate ko siya no? Next nito, so galing natin sa fully synthetic, mga dalawang change oil ulit is synthetic base na naman, no? Para hindi siya so hindi na, may Zik din naman na hindi fully synthetic, baka i-try din natin, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ako mag-straight ng fully synthetic. Ina-alternate ko siya, bali synthetic ngayon,
Sunod na change oil, dalawang change oil, synthetic based. Tapos pangatlo nun, synthetic ulit, ay fully synthetic ulit. Ganun ako. Kasi pag fully synthetic tapos straight mo yun, hindi din daw maganda. Kaya pang wash natin yung mga synthetic based, no? Kaya okay siya mga pare ko. Zik baka naman. Ano to? Rosy Surf. Yung Rosy Surf pare ko, may hawig din siya sa atin na mga RSX, no? Meron din siyang angulo na halos kamukha. Yan sa likod. Halos magkamukha tayo niyan. Pero yung kamukha talaga nito ni Uno is yung Kraken talaga. Yun talaga yung concept ng RSX. Kraken na Rosy. Matagal nang lumabas yun. Pero mayroon pa rin ako mga ilan-ilan nakikitang ganun. Yung iba naglalamove, yung iba something nagdi-delivery. So ibig sabihin kahit Rosy 2016 nilabas o 15, matibay pa rin, no? Sa pag-aalaga lang talaga yan. Basta sa langis lang talaga pare ko, wag nyong kahit ano pa yung motor. Oh wow, TVS XL 100. Basta wag nyo lang talagang pabayaan sa langis yung motor ng mga pare ko. Kasi tandaan nyo mga pare ko, ang langis ay buhay ng motor, no? Kumbaga pag natuyuan ka ng langis, pakta yung piston mo, no? Palit ka ng cylinder. Kaya langis ang buhay talaga ng motor. Isipin nyo yan kahit anong mangyari. Check nyo yung langis, check nyo yung oil. Pinaka priority natin, dapat mag change oil tayo kailangan na natin mag change oil, no? Hindi pwedeng baliwalain yan. Hindi pwedeng wala lang, gamit lang ng gamit. Kasi pag natayuan ka, sakit sa ulo yun pare ko. Kasi natuyuan na ako dati gamit yung Rosy Gala ko. Natuyuan na ako, so palit ako ng cylinder black, piston, kasi yung set na yun valve muusok na yun kaya wag talagang baliwalayan yung oil. So yun ang feedback ko sa Zik mga pare ko. Maganda sa makina, smooth, at saka tipid na din kasi abot tayo ng 4,000 kilometers. Nasa inyo kung isagad nyo, pero dahil fully synthetic naman to, kahit 3.5 pwede na yon. At saka mas mura kaysa Honda. Hindi ko naman inaano, no? So kung tipid tips kayo, mas mura kaysa Honda o sa ibang fully synthetic, di ba? Mas mura siya kasi 290. Yung iba nga kapresyo lang to ng synthetic based sa ibang brand, no? Kasi yung ibang brand mas mahal talaga lalo na yung fully synthetic nila umabot ng 600, yung sa iba umabot ng 800. Pag mahal, abot tayo sa 1,000, di ba? Kasi tatlong oil tayo mga pare ko no? Tatlong klase, mayroong mineral, mayroong synthetic based, at saka fully synthetic. Kaya pili lang kayo dyan ng oil kung saan yung nababagay sa inyong motor. Pero para sa akin, yun, okay na ako sa Zik. Pero syempre next change oil ko synthetic base na naman para panglinis, no? Kaya try na naman tayo ulit. Pero pag okay tong Zik, ito na yung official natin, no? At saka Zik baka naman, no? Ayun, kita nyo naman yung smooth ng takbo natin. Walang vibration, no? Yung sa unang oil ka naman na mobile, okay lang din siya pare ko, pero mabilis mawala yung kanyang lagkit. Alam niyo yun, yung kasi nga synthetic lang yon. So 1.5, hindi na nga umabot ng 1.5, 1.4 nga lang. Change oil ko na ulit kasi ramdam mo na sa na umiinit na yung makina mo, at saka kailangan mo nang magpalit. So ganun yung nangyari. Kaya okay din siya, hindi ko naman sinasabing pangit din yun, no? Kasi tipid talaga yun, mura yun nag-promo pa yun sa Shopee, kaya nung pagbili ko, okay yun, goods yun. So kahit anong langis mga pare ko, kung ano naangkot sa motor nyo, basta siguraduhin nyo na ang specification ng langis nyo is para sa scooter, para sa kasi may nakalagay dyan. Kaya siguraduhin yung para sa motor nyo.
tsaka kung saan kayo hiyang na gamit sa motor nyo, no? Kasi buhay ng motor yan, langis. So okay na dun mga pare, no? Maganda yung ZEC, maganda. Fully synthetic M9 goods. Pang Honda Wave RSX subok ko na, no? So antabayanan lang ang sunod na mga ano, kasi mahaba pa yung pagsasamahan natin, kasi ita-travel ko pa to ng 3,500 bago mag-change oil ulit, no? So ayun lang. Long time no kasi mga pare ko, no? So ayun. Ano pala pare ko, no? Meron tayong page sa Facebook natin. Follow na lang din mga pare ko. Ayan, dyan ako mag-update ng mga travels natin, kung saan tayo pupunta, o kaya mga post ko, dyan ako active, no? Kasi sa YouTube, ano lang, video lang. Although meron namang community, ano, yung sa parang post, pero mas nasanay ako sa Facebook. Kaya pa-follow na din dyan mga pare ko sa Facebook natin, kasi active na tayo ulit dyan. At saka abangan nyo mga pare ko, may plano pala kami ng bayaw ko, no? Mag-ano kami ng garage, no? Magtatayo kami ng garage. Yung garage lang na para sa bahay lang pare ko, pero kompleto yung tools. Ganon. Yung kompletuhin lang yung tools, para at least yung mga basic na gawain sa motor is magagawa namin na kami lang, no? Pwera na lang sa makina kasi kailangan ng matinding kaalaman yun, pero yung mga gulong o mga accessories, pwede na kami yung magkabit. Kaya kukumpletuhin natin ng ano, kumpletuhin namin ng tools. So abangan nyo mga pare ko, no? Silip din namin sa inyo yung garage na plano namin, no? Gusto ko kasi mga pare ko, kompleto yung tools natin, simula pambaklas, simula sa mga wrench, pangbaklas ng gulong, pangbaklas ng fairings, at saka yung pangsungkit para maganda yung suwabe yung tanggal sa fairings, no? Yun mga pare ko, abangan nyo garage. Kasi sa ano yun, Silang, Cavite. Doon din sa location ng ano ko, sa partner ko, doon sa bayaw ko, kadalaw kami nagpaplano nun. Kaya yung Rusi Gala ko na yung una kong motor, nandun pa rin, okay pa rin yun mga pare ko, na next time i-test ride natin para may pasilip ko sa inyo yung pinakauna kong motor. At saka tayo na din gagawa sa lahat ng mga ano natin, tulad ng magpalit ng mags, palit ng ano, kaya na natin pag kompleto tayo ng tools pag may garage na tayo. So antabayan na lang mga pare ko. Medyo may ano pa rin ako, ano pa rin yung boses ko, malat kasi meron na akong plema dito sa ano, sakit pa rin yung ilunok, pero ngayon hindi na masyado, pero meron pa rin siya. Pupunta akong duty ngayon mga pare ko, kaya sinabay ko na lang yung vlog na to, no? Feedback about sa oil na ginagamit natin. Ayun, no? Pagitnaan tayo. Ayun yung mga tropa nating enforcer, no? So shout out sa mga bagong pare ko natin dyan na nag-subscribe, no? Marami din. Maraming salamat sa inyo. Welcome sa ating channel. Mga kaalaman, share ng ating mga kaganapan parte sa pagmumotor. Marami pa tayong pagsasamahan mga pare ko, marami pa tayong plano. Isa na doon yung garage na, no? Yung garage naman natin mga pare ko is parang ano lang talaga siya. Hindi naman siya official na. Pero kung may mga kapitbahay tayo, may mga tropa mga pare ko tayong magpapagawa, pwede. Lalo na't mga baklas gulong, mga basta gagawin namin yung mga pag-repaint ng fairings, no? Spray paint, yan, gagawin natin doon. Yung mga, basta something about sa pagpapugi ng motor, pagpaayos ng motor, mga kadena, mga gulong, yan, mga maintenance, basic maintenance din natin gagawin. Change oil tayo na din gagawa. Kasi pag kompleto tayo mga pare ko, magagawa natin yung mga change oil, basic lang yan
kahit tayo na ang gagawa niyan, no? Hindi na tayo gagastos sa mekaniko, hindi na tayo lalayo. Anytime pwede natin gawin pag kompleto tayo. Kaya sa ngayon is nag-order pa ako ng mga pyesa, mga gamit sa ano, mga tools, kahit hand tools lang plano namin eh. So abangan nyo din yung mga pare ko, ipapasilip din natin yan. Maganda yan ano yan. Para kunyari gusto ko ng ano, may kakabit na accessories o mga ilaw, hindi kami na, no? Kami na magkakabit, kasi basic lang naman yun. O kaya may anuhin yung kadena, kami na lahat. So kung may mga pare ko tayong malapit sa silang, pwede kayong pumunta doon pag nagawa na. So hanggang dito na lang muna yung video natin mga pare ko. Maraming salamat sa inyo, no? Maraming salamat. So yung ano pala pare ko, yung maintenance no ni Uno, ang pinalit natin is yung headlight. Ang gamit ko is ito, Philips na HS plus 30 yung ilaw. So okay naman yung ilaw mga pare ko eh. Mas malakas naman siya konti sa stock. At least mas malakas siya sa stock, no? At saka yung tail light, yung sa brake light natin, kasi ponde na pala yung ano natin pag bin-brake natin to. At saka ito, wala na pala siyang ano, hindi na pala may feedback dun yung ilaw. So nakastay din na, patay na pala yung ano niya, park light na lang pala yung na ano, kaya ponde na yung brake light. Pinalitan na din, buti na lang tag 20 pesos lang yung bulb. At saka ito, brake lever, pinalitan ko na din. Ano pa bang ginawa doon? Ilaw. Ito, tapos change oil na din. So yun lang naman mga pare ko ang pinalitan sa ating Honda Wave RSX. So hanggang dito na lang mga pare ko. At duty na din ako. Magandang araw sa inyong lahat. At saka, ito si Mar Gamers ang nagsasabing ride safe always, para walang abala. Mabuhay ng payapa. Ang sarap magmotor. Peace out mga pare ko.